Magdadagdag ako ng sabihin nating 1,000 plus in exchange of 300 to sabihin nating 700 plus na accelerated lifetime benefit. So yun na lang ang iisipin mo. Meron na akong client na nagka-claim, 400 plus yung nakuha niya. Although may business siya, maganda yung trabaho niya, malaking tulong na kasi hindi niya nakuha yung savings niya. Hindi na kailangan maapektuhan yung business niya kasi nakakuha siya ng benefits nung nagkaroon siya ng aneurysm, which is buti na lang naagapan. Okay. Magkano per month mo rito, Angge? 1.5. Okay, sige. 2 million sa may death benefit mo, accidental death and disablement. Review ko lang para at least magkaroon ka rin baka kasi para align lang din. Kasi may mga client na sa sobrang tagal na hindi na maalala yung mga pinag-usapan. So na hindi na sila aware kung ano yung benefits na yan. So itong ruling assurance account plus na 2M, yan yung death benefit. So worst case, syempre lahat naman tayo pupunta ron, hindi lang natin alam kung kailan at saan. So 2 million yung possible na ma-provide doon sa may beneficiary mo. So accidental death and disablement, this is on top siya ng 2M. Okay, for example, ang naging cause ng death is accident. So ang mangyayari is 2M plus 300 yung mangyayari magiging benefits. And then ito accelerated life care benefit, ito is binabawas siya dun sa 2M pagka nangyari. So kung maalala mo yung 36 na critical illness na nabanggit sa iyo nung agent, yung stroke, heart attack, cancer, and then yung mga renal failure, yung mga malala. Alam ko nandun yata yun sa pinaka-papel, di ba? Yup. Sa policy. Meron So pa once na mangyari yun excuse kay client at ma-approve, so yung 200K is ibabawas dun sa 2M. So ibig sabihin pag na-claim yun, magiging 1.8 na lang yung magiging yung death benefit just in case mangyari yung death. So mababawasan siya na 200,000. And then total and permanent disability. Ito naman is pagka for example, di ba nagkaroon ng accident or ayan nasangkot sa accident yung isang client. And then hindi na, di ba may mga ang chances is it's either mabuhay and then pangalawa due to accident maging Hindi PPD. na makapagtrabaho. Di ba makukuha yung 500K once na ma-approve yung ano na yan, yung pinaka benefits na yan. And then since meron kang waiver of premium on TPD, so ibig sabihin mawawaive na yung 1,500 mo per month na payment every month. So si client aksidente na PPD, makukuha niya yung 500K. And then si PruLife na yung magtutuloy na 1.5 per month. Hanggang sa makarecover si client at makapagtrabaho na uli. Or kung hindi man, si PruLife pa rin yung magtutuloy hanggang sa matapos yung policy. Okay. Okay? And then, aware ka naman kung hanggang kailan ka magbabayad ng insurance na to? Until 100 ba yun? Alam ko hanggang sa 200 eh. Up to age 100, pero option mo naman yun. For example, 50, 60 ka na, sabihin mo, FA or agent, parang ayoko na magbayad ng policy kasi may mga ibang ano naman ako, kunwari may mga naipon naman ako just in case magkaroon ako ng sakit or anything na kailangan ng pera, mayroon naman kaming naipon ni Mr. Pwede ko naman stop. Yes, pwede naman i-stop. And then yung fund value, ipunta ka sa values. Sige yan. So kunwari, 'di ba, ngayon ang fund value mo ng policies nasa 21,960. So for example, lang naman, ganyan din yung amount ng pera mo after ilang years. Tapos ayaw mo na. Ayoko na kasi parang hindi ka naman nagagamit or okay naman yung funds namin, meron naman kami naka-set aside na pang medical, pang gantong mga emergencies. Stop ko na. Yes, pwede naman. So ang mangyayari, 'di ba 1,000 per month ka. And then monthly kasi 'di ba since ini-enforce yung mga benefits mo, yung mga insurance benefits mo,
Yung amount na yan, diyan kumukurot ng charge. Okay. And at the same time, yung amount na yan kasi yung invested dito sa ProLink Equity Fund. So, ibig sabihin, if maganda yung performance ng ProLink Equity Fund, pwedeng hinahatak niya pataas. Okay? Kasi may charges, di ba? So, yung charges nagpapababa ng 21,960. Pero maganda minsan performance ng ProLink Equity Fund, pwedeng tumaas so na parang na-negate niya. Or kung medyo pangit yung performance, mas nakita natin yung gradual na pagbaba ng fund kasi nahihila pa bro. Okay. Okay? Actually ano yata 'to, eh, nasa 26 na yata 'to kaso kasi parang 1 year ata akong hindi nakapaghulog. Mm, Kasi ano, parang naka-auto-debit kasi siya sa credit card ko nun. sa So, total. eh, biglang na-expired yung credit card ko. Tas hindi ko na ano, tas parang alam ko pina-process ko yun sa FA ko nun na i-update. Kaso wala akong parang hindi ko na masyadong nabalikan hangga't sa hindi pala siya nag-a-auto-debit. Kaya balak ko sana mag-start ulit ako ngayon mag-ano, mag-send. Kasi sabi naman sa'kin nung FA ko dati, i-start ko lang daw ulit yung hulog ko per month. Patingin niya ng ano mo ng more services mo. More services. Pay premium Ayan. para kung support ngayon no. So yan. So nakikita mo dito yung premium due date. Ibig sabihin yung last na naging payment mo or yung nakaltas dun sa may card mo is up to January 2025. Oo. Okay, so just in case lang na gusto mong magtawag dito, mag-update, pwede man siya i-settle depende kung kailan mo gusto. Pero ang nangyayari kasi ngayon, since hindi updated yung payment mo, yung cards or kung ano may naka-enroll sa policy mo, yung 21,960, yun yung nababawasan ngayon ng charge monthly. So kaya etong premium due date mo, as is pa rin yan, hindi siya mag-update kasi hindi mo naman binabayaran yung monthly premium mo. But Pero kung 'pag nag-start ako kunwari ngayong maghulog na ako ng 1,500 hanggang sa mga susunod, mababawasan ba 'to or eto pa rin yun kasi need kong bayaran itong 15 months na 'to? pwede kang mag-isa-isa kasi pwede mo siyang i-tick eh. So pag nagbayad ka, may option ka dyan na kung ilang months yung babayaran mo. Sige, try mo. Eto, Di ba kunwari, sige, try mo lang. Ayan, 1 month to 1 o 3 months, di ba? May option ka. So kung gusto mong unti-unting maging updated, nasa sa'yo. Kung 1 month na, kung may sobra ka, so ganun. Kaya unless hindi ka nagbabayad intentionally dun previous due mo, hindi magiging updated yun sa may payment. 'pag na-update ba yung credit card ko, automatic niya 'tong ire-reduce sa card? Magde-deduct lang ang credit card once na Mm. updated na yung monthly. Okey. So, ibig Kaya siguro sabihin, dapat i-update yes, ko. hanggat hindi Tas siya updated, kailangan mo siyang imano-mano doon sa may card. okey. Kaya napunta sa 15 months. Okey, kasi inaantay ko mag-deduct sa credit card ko nung mga Ah, nakaraang buwan. Okey. Kasi tapos, di rin naman ako masyadong naliwanag nung FA ko nung nag-inquire ako. ganyan yung nangyayari kasi may ano yan, may mga chances na ganyan talaga nangyayari. Tulad, number one, yung na-expire nga yung card. Di ba? Kasi hindi naman natin Mm. alam na hindi naman natin lagi tinitignan yung expiration ng card. Nalalaman na lang natin na bigla na lang nag-auto-cut yung mga bills na binabayaran mo ron. And then minsan hindi naman kasi nagsisync, di ba? It's either manually mo yan or i-ask mo sa FA or kung saan man. And then pangalawa, minsan kasi nagkakaroon ng system maintenance sa mga bangko. Di ba minsan may chances na biglang system issue nila, biglang na-unlink yung mga payments na nakalink doon
sa account na yun. Which is, pag na-unlink, hindi naman kayang Magno-notify sila. hindi nagna-notify, and then hindi rin naman pwedeng basta-basta i-link ng mga bangko yung account mo sa kung, 'di ba? Siyempre parang ano rin yun eh, May nasa approval kontrata, pa 'di rin ba? yun. Parang privacy. Bakit nyo di-link ng hindi kami aware, 'di ba? So, yun. And then minsan, kinakat din mismo ng mga client, ng mga ng mga client yung card nila kasi minsan ayaw na nila or something, papalitan nila. Ganun. So, ganun yung mangyayari. Sige, Angge, balik tayo sa may benefits mo. Pagdating sa death benefit, okay ka na. So, since working mom ka, okay. So, ang gusto ko lang bigyan mo ng pansin, so yung accelerated life care benefit. Just in case maisipan mo and ma-realize mo kung hanggang saan lang naabot yung 200K natin ngayon, di ba? Yeah. That, for sure na ano mo yan, magulang ka na yung mga expenses. Yung accelerated, di ba yun yung may mga sa 36 illness? So, yan. So, just in case, so try to analyze yung needs mo pagdating dun sa may benefits na yan. Pero ako as yung future na agent or financial advisor or insurance agent mo, I highly recommend na kung kaya ng capacity, i-stretch ng konti yung tawag doon yung monthly mo para at least maging Ano ba 500K. dapat ang like yung recommended mong value dito? Tas Ako, personally, kasi dalawa lang naman ang pinakamahirap na pwedeng mangyari sa mga magulang, sa mga breadwinner. Eh. It's either yung death or yung tamaan ng malubhang sakit tapos wala kang pera. Or kung may pera ka man, nakabase lang tayo sa savings. Diba? What if yung savings mo lang talaga yung pinangahawakan mo or ng client, and then all of a sudden, out of nowhere, ayan na yung bad news, and then wala na. Yun na yung kailangan niya hugutin. Eto na yung savings ko. Ginagawa ko sa gantong company and sa ano, and then wala na. But kasi kung i-gauge natin yung isa kasi may makikita ka mga post na, di ba? Humingi kami ng tulong, ganito na yung bill namin. Wala namang nahingi ng bill na 50,000 lang yung bill nila sa hospital. Wala naman nanghihingi ng bill na 400K lang yung nagastos nila sa hospital. Usually, pag may nakita ka, 500K, 300K, 700, 1M, 2M na yung bill namin. And we don't know what to do na kasi we source out lahat na ng funds namin. Ng kapatid ko, ng asawa ko. So, yun na, parang pinaparealize ko lang. Kasi meron na akong client na nagka-claim. So, although may business siya, maganda yung trabaho niya, pero syempre makakuha ka ng 400 plus. 400 plus yung nakuha niya, di ba? Malaking tulong na kasi hindi niya nakuha yung savings niya. Hindi na kailangan maapektuhan yung business niya kasi nakakuha siya ng benefits ng 400K plus dun sa may niya. Yung nagkaroon siya ng aneurysm, which is buti na lang naagapan. So, ito yung gusto kong bigyan mo ng time to reconsider ano ba yung gusto mong pwedeng gawin. Pero ako, I recommend 500 to 1M. Ako kasi dati, yung policy ko, nung tinignan ko, pagtingin ko, wala akong accelerated life care benefit. Sinishare ko to Wala akong accelerated life care benefit. Ibig sabihin, may makukuha lang yung beneficiary ko pag na-deads na nawala. ako. Diba? What if hindi naman agad ako ma-deads? What if magka-cancel muna ako? Kailangan ko nang mamatay bago ko makuha or baka makuha ng family ko yung So, nung nalaman ko yun, nung naging agent na ako, sabi ko, ay hindi, papa-revise ko to sa agent ko. So, ang ginawa ko 1M yung yung tawag dito, yung accelerated life care benefit ko. So, Pagka at least gano'n, hindi ako, magkano ang magiging monthly ko nun kung sakali?
Pagdating sa sa monthly, ano yan, i-re-recompute kasi ng system. So, pagdating sa exact amount, hindi ko masabi kung magkano yung ma-add. Mm. Pero Pero, estimate. once, siguro, 1.5 na Nasa kasi age sila. ba yun? Nasa Na age anong, din ba? kasi minsan 28. nagkakaroon, 28. So ngayon kasi as in, simula nung kumuha tayo ng insurance, medyo tumaas na talaga yung mga nagtaas na Kaya yung nga mga eh. insurance. Parang So, wala, pag ano ka ngayon, wala na yung 1.5 eh. Kaya parang wala ano na. ko pa nun kasi, Wala kasi nang diba parang 1.5. 20 years old lang yata ako na nung kumuha ako eh. Nasa 2K na minimum pero medyo bata pa yun. Nasa 21. So Ngayon siguro, roughly lang naman para magkaroon ka ng idea. Baka nasa 2.5 pataas. So, ayun yung, kumbaga, ang iisipin mo na lang, just in case maisipan mo na mag-upgrade dong sa may life care benefit, magdadagdag ako ng sabihin natin 1,000 plus in exchange of 300 to sabihin natin 700 plus na accelerated life care benefit. So, yun na lang ang iisipin mo. Okay? And then, ito, Bali, gusto ko lang ito lang nito. yung ma-add nun in case dito lang. Pwedeng, ayan, dyan. Tapos, pwede nating i- isama yung ibang benefits kung ano yung pwede nating madagdagan.